Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoryo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, "Uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo." At nagsugo si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor sa bayan ng Petor sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi, "May isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro manulupi ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpapala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga isinusumpah mo." Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad para sumpain nito ang Israel. Sinabi nila ang ipinapasabi ni Balak. Ito ang tugon ni Balaam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon nga sila natulog. Itinanong ng Diyos kay Balaam. Sino ba ang mga taong kasama mo? Sumagot si Balaam. Mga sugo po ni Haring Balak na Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayan ng galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Bahara po sa ganoong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga iyon. Sinabi ng Diyos kay Balaam, Hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpalaho ang mga iyon. Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya. Umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang na mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi nila, Ipinapasabi ni Bala na huwag kang mag-atubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, pararakalang kanya mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo. Sumpain mo lamang ang mga Israelita. Ang sagot ni Balaam, Ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, Sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya, pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya, nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? Sinabi ni Balaam sa asno, Pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, Hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula ba'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot ni Balaam. Sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, Bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito. 3 beses na nang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis baka napatay na kita, ngunit siya ay hindi ko sasaktan. Sinabi ni Balaam sa anghel, Nagkasala ako. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan.
Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Sumagot ang anghel, Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo ang sabihin mo sa kanila. at sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Nang malaman ni Balak na dumarating si Balaam, sinalubong niya ito sa lunsod ng Ar sa may ilog Arnon sa may hangganan ng Moab. Sinabi niya kay Balaam, Kailangan kita kaya kita ipinatawag. Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang kantimpalaan? sumagot si Balaam, Naparito nga ako, ngunit wala akong maaaring sabihin liban sa ipinapasabi sa akin ng Diyos. at sila'y magkasamang nagpunta sa lunsod ng Huzot. Pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Pagkatapos, pinakain niya si Balaam at ang mga pinunong kasama nila. Kinabukasan, isinama ni Balak si Balaam sa Bamot Baal kung saan ay abot tanaw na ang ilang mga Israelita.